Baktay, lagot na, tamba, kuting, kumpirmado na. Di makaligtas sa pasabog ni FPRRD Sen Bato, kumakalat na. Ano yung kumakalat na yan, ha? Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Balitaan ng Bayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV. At bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitaan ng Bayan TV. Nako, maganda pong pag-uusapan natin dahil si PRRD naman, nako, yung kanyang patungkol sa pulburon daw ni PRRD, di umano ang iimbestigahan. Sa May 22, next week po yan. Wednesday, next week, yan naman, pag-uusapan sa Kamara. Kung meron PIDEA leaks sa Senado, meron namang sa Kamara na kulintik talaga. Aba, meron na din pala sa Kamara, no? Kabilaan ng investigasyon. Dito kay Morales, dito naman kay FPRRD, aba. Kung meron tayong alam sa July, sa tingin nyo hindi nila alam? Isipin nyo lang. Kung may balita-balita na July, hindi naman stupido yung mga yan. Most probably alam din nila yan. So, gagawa yan ng counter. Pag may counter at palapit na palapit ang July, ano ba yung July? Darating ang ICC. Parapit ng palapit yan, ang gipitan, lalaki. Kaya i-assume nyo, itong May at itong June, ang gipitan dyan, yung nakikita yung gipitan ngayon, wala pa yan. Lalala ang gipitan sa June. Palapit na po ng palapit. Magdadalawang taon na po si President Marcos. Yan, okay? Sige, pasok tayo. Lamang na balita, uumpisahan na sa May 22 ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6 District Representative Benvenido Abante. Tandaan niyo ha, Abante, siyang chairman na mag-iimbestiga dyan sa Kamara. Okay? Ito yung tinatawag natin. If you can't beat them, join them. Hindi. Kasi inaawat nila, di ba? May bangag issue, may PIDEA leaks dyan sa Senado. Nare-raiden, di umano, dapat ang dating artista at si BBM ngayon dyan sa Rockwell. Rockwell ba yun o Green Hills? Basta, yung condo dyan, nare-raiden kasi nasa listahan na gumagamit. Okay? Yan po ang ginagawa sa Senado. Pinahihinto. Hindi nila maihinto si Bato. Tuloy-tuloy pa rin si Bato ng pag-hearing. Anong gagawin nila? Eto naman ngayon, punta sila. May 22. May 22, ang pag-uusapan naman, etong AJK. Extrajudicial killings nitong war on drugs ni Duterte. So yung AJK ang gusto nilang pag-usapan dyan sa Kamara. No, para sa akin kasi, no, kung yan ang pag-uusapan, no, yung AJK na yan, ang ibig sabihin yan is parang kinukonsinti nila yung masamang bisyo na yun. Kasi ang kalaban noon, alam natin, is yung mga nagpapakalat ng masamang bisyo na alam naman natin na sumisira sa utak ng karamihan, lalong-lalo na ng mga kabataan. Yan yung pinagmumulan ng kriminalidad sa ating bansa. No? Ngayon, kung yan ang itatapik nila at yan ang iaakusa nila kay FPRRD, di kaya parang napakababaw gusto nilang mangyari? Yung war on drugs na yan, ang laki ng naitulong, extrajudicial killing tuloy. Ano ba yung nasasabi ko? Yung EJK na yan, no? Yung EJK na yon, Diyos ko, ano pala, war on drugs pala. No? Ang tinatapik kasi nila dyan, yung AGK, yung nangyayaring pamamaslang doon sa mga nagtutulak ng masamang ganon, di ba? Yung mga naging biktima ng ganyan, yun ang iimbestigahan nila.
Kasi kung palalawakin lang nila yung isip nila, kung tutuusin nung war on drugs na yan, nagkakaroon ng EGK. Sa tingin nyo ba, is gawa lahat ng dating Pangulong Duterte yung mga EGK na nangyayari noon? Sa tingin nyo ba, inutos niya yon sa mga kapulisan, yung mga pulis ba gumagawa nun? No? Or kumukuha sila ng tao na gumagawa nun? Para sa akin, hindi naman siguro. Sa tingin ko, yung mga nangyayari na yan, kasi ang mga nadadali ng mga panahon na yun, may mga pedicab driver, may mga tricycle driver na dinadali, yung mga dating kilalang ganon, ganyan, may tambay na dinadaling ganyan, is, sa tingin nyo ba, is pakana ni FPRRD yun? Para sa akin, parang ang labo kasi eh. 'Di ba? Ngayon, siguro ang nagre-rely lang sa kanila na salita is yung sinabi ni FPRRD na kayong mga adok-adok dyan is talagang gaganunin ko kayo. Parang ganun. Yun siguro ang nirelayan nilang salita ni FPRRD. Pero para sa akin, ang nakikita ko dyan, ang mga pumapas lang sa mga yon, ang tingin ko, mga dati rin nilang kasama. Kasi kainitan yan eh. Kainitan ng tokhang yan. Kainitan ng war on drugs yan. Ngayon, yung mga taong tumutumba na yon is may mga record na sa barangay nila, sa ganito, may mga record na sa pulis, dating nakulong, dating ganyan. May mga record na sila. So, syempre, kapag nagkaroon ng tokhang, kapag nagkaroon ng ganyan, war on drugs, may posibilidad na sila yung balikan. Ibig sabihin balikan, sila yung maging, baka maimbestigahan. Pag nahuli sila, alamin kung sino yung mga source nila, alamin kung kanino sila kumukuha, di ba? Syempre, maaalarma yung mga dating inaamuhan nila. 'Di ba? Ngayon, para hindi sumabit o maikanta kung sino man yung inaamuhan nila, syempre, ganun na yung ginagawa sa kanila ngayon. 'Di ba? Ganun yung ginagawa sa kanila. Kumbaga, sinasabay lang sa sinasabay lang sa war on drugs yung nangyari para kumapit yung pangyayari ng EGK na yan doon sa war on drugs ni FPRRD. Diba? Ganun yun eh. Kaya ako sa tingin ko, ang dumadali doon yung mga dati rin nilang amo, dati nilang kasama. Siyempre, ikaw maikakanta ka, di sira negosyo mo. Kung ikaw malaking tao ka na ganito, ganyan, tapos alam nung tao na yun, na maliit na tao na yun, na ganun ka doon sa big time kumukuha. Siyempre, pag yun ang nahuli, malaki ang mawawala. Kaya ang nangyayari ngayon is parang nagiging sakripisyong tupa siya. So iisipin ngayon, may mga inosenteng ang nadamay nung panahon na yun eh. 'Di ba? Hindi naman adok-adok, hindi naman gumagamit pero nadamay. Ganun 'yun. Kung gusto mong sirain ang programa ng isang administrasyon, gagawa ka ng paraan. Ang ibig kong sabihing paraan, di kaya yun na mga kumukuha sila ng tao na ganito, sige, kunin mo yan, tapos palabasin natin, gumagamit ng bisyo yan. Tapos, i-execute nyo yan, ganito, ganyan, i-terminate nyo na yan. Diba, ganun eh. Ganun yung nangyayari. Tapos, para maputukan yung administrasyon. Ganun yun. Diba? Malawak yung senaryo ng pangyayari na yun eh. Iimbestigahan ng presidente doon sa Senado, kailangan namang imbestigahan itong dating presidente dito sa Kamara. Kita nyo na. Yan ang laruan ngayon. Pag hindi mo makuha sa legal, hindi mo makuha si Bato, legal naman yung ginagawa ni Bato eh. Paano nila pahihintuin? So parang ang nangyayari nito, si PBBM nga eh, iniipit nyo dyan sa Senado, ganito, ganyan. Ngayon naman si FPRRD kailangan dito rin. Kumbaga parang ang nangyayari, gantihan sila eh, no? Ang gulo talaga. Kapatan naman si Bato mag-imbestiga ron, di ba? Ganyan ang gaanuhan nila. Ha? Ganyan ang laruan. Pag hindi nila makaya sa legal na pamaraan, gagawa rin sila ng counter. Ito na yung counter. May 22, tandaan nyo. Kung hindi ako nagkakamali, Wednesday yan. Ay, susubaybayan natin. Kung tayo, ito lang, para patas, kung inaharang ninyo ang Senate hearing, huwag natin harangin to kasi pag malaki natin, di tayo diktador. Oo. Di ba? Yan ang anong gusto nyo eh. Bagamat, anong koleksyon yan? Baka nakakalimutan nyo, si Duterte nagpalibing doon sa tatay, ha? Ha? Makaintindi. Nagpapaalala lang po tayo, ha?
Oh, sino ba ang nagpalibing doon sa tatay sa libingan ng bayani? Easy lang kayo. Ang hindi Yun nga, yun yung magiging bato. 'Di ba? Yung magiging bato o magiging balik. 'Di ba? Kasi sa dinami-dami na naging presidente talaga sa Pilipinas, walang umayon eh na ipalibing si Apo Lakay. Lalong-lalo na ililibing sa libingan ng mga bayani. Ayaw nilang ihimlay dito sa Pilipinas yun. 'Di ba? Hindi nila pinapayagan. Pero simula nung naupo bilang presidente si FPRRD, walang dalawang salita is pumayag siya. 'Di ba? So wala pa akong makita noon na merong hidwaan ng mga Marcos noon at Duterte. 'Di ba? Okay pa sila noon eh. Pero yung bagay na yun is napakalaki talaga eh. Napakalaki. Siyempre, bilang sa mga Marcos, siyempre, ang laki ng tulong na ginawa yun kasi malaking bagay na yun. Kung tutuusin, yung kanilang ama ay maihimlay lalong-lalo na dito sa libingan ng mga bayani. Hindi basta-basta libingan ang pinaghimlayan ni Apo Lakay. Niya si FPRRD lang ang nakagawa. Kaya tayo hindi natin lubos maisip, no, na tumindi ang away ng dalawang partido na to. No, hindi natin naisip yan, hindi pumasok sa isip natin na ganyan ang mangyayari sa kabila ng magandang nagawa ng mga Duterte sa mga Marcos. Ganon din ang mga Marcos. Naging maganda rin ang pakikisama sa mga Duterte. Maganda yung samahan nila eh. Ang talagang sumira talaga dyan, yung alitap-tap na nakaikot, parang yun ang yun ang pumutol ng lubid na nagdudugtong sa kanilang dalawa. 'Di ba? Isang iglap lang nagkaganito na. Nagkagulo-gulo na yung gobyerno natin na imbis na nagtatrabaho ng maayos para sa Pilipino, ganito ang nangyayari. Bukasan ng kaso ng ganito, bukasan ng kaso ng ganyan. Wala na silang pinag-uusapan para sa ikabubuti ng bansa natin at ng taong bayan. Kung paano tayo aahon sa hirap, kung paano magiging maayos ang buhay nating lahat. Hindi na nila napag-usapan yan. Hanggang kailan nyo pag-uusapan yan? Hanggang 2028 ba? Dahil ba may nakakaalam na may posibilidad na manalo ang isang Duterte, si BP Sara sa eleksyon sa 2028 na kailangan natin harangin. Ganun ba? Kaya kailangan sirain, kailangan nating ibagsak. Sa sobrang pagpababagsak nila sa mga Duterte, sa sobrang paghila nila sa baba para hindi makatakbo ng presidente si BP Sara, pati si PBBM nadadamay sa problema. Diba? Pati ang Pangulo natin nadamay na sa problema. Pati yung nakaraan ng Pangulo lumabas na. Siyempre, papayag ba naman, lalong-lalo na yung mga sumusuporta sa mga Duterte, na ganun-ganun na lang ang gawin nila kay FPRRD ng mga alitap-tap na yun? Ganun na lang ang gawin ng mga alitap-tap kay FPRRD? Siyempre, hindi sila papayag. Diba? Kaya nga naging malakas ang unity team dahil sa mga pro-Duterte, sa mga pro-Marcos. Ngayon, sila na yung nagbabangga ngayon na hindi naman dapat nangyayari. Diba? Yung alitap-tap na yun ang gumulo sa tahimik na sitwasyon noon. marunong tumingin sa pinanggalingan ay easy. Kasi ang gulong umiikot, nakakita na kayo ng yung nasa ibabaw na gulong, laging nasa ibabaw. Umiikot yan. Bigyan ko kayo example, sino pinaka-powerful noong 1972, 1973, 1974? Asan sila noong 1987? Sige nga, paalala lang, history. Tandaan ninyo, umiikot yan. Kaya ito laging payo sa amin ng tatay namin, doon ka sa tama. Kahit hindi popular, kahit bumurahin ka dyan, tayuan mo tama. Kasi yung tama, tama. Pero kung tatayo ka dahil nasa ibabaw, bukas iikot yan. Remind ko kayo, parang kailan ang Marcia Rome most powerful? 1972. What happened 1986, 1987? Sige, ganyan kayo. Kasi talagang iba ang taong bayan nun yung mga panahon na yun. 'Di ba? Talagang kapag taong bayan ang nagsama-sama at talagang hindi na sila nakatiis sa anong nangyayaring hindi maganda ngayon sa gobyerno, kapag tao ang kumilos, wala kang magagawa eh. 'Di ba? Yung nag-aklas noon ng mga panahon na yun. Kaso naman yung iba yung pag-aaklas ng mga panahon na yun, talagang nilason yung isip nila nung panahon na yun. 'Di ba? Pero ngayon, sa mangyayari sa mga Duterte, sa tingin ba nila kung sakaling mapakulong nila si Tatay Digong, masira nila si VP Sara,
mapakulong nila lahat yan, lahat ng sinasangkot sa EJK na yan, is magiging mainam ba? Magiging tahimik ba? Hindi kaya yan ang maging mitya ng hindi maganda lalo? Di ba? Kasi alam naman natin marami pa rin sumusuporta sa mga Duterte kahit wala na sa pwesto yan. Dahil si BP Sara, nakikita natin na hindi nawawala sa survey. Nangunguna pa nga sa survey. 'Di ba? Ng pagka-presidente. Sa dami ng supporter niyan. Hindi ba sila kikilos? 'Di ba? Yun dapat natin iwasan eh. 'Di ba? Sa nangyayari na 'yan. Tandaan ninyo, darating din ang July. Worst comes to worst, darating ang 2028. Hindi mapipigilan. That is almost for sure 99% unless may masamang mangyari kay Sara. Sara will be the next president. Ang tanong na lang dyan, kailan? So, yun ang inaano nila dyan eh. Yung sakaling si VP Sara is tatakbo sa 2028, yun ang kailangan nila kasing maharang dyan eh. Dahil si VP Sara ang malaking tinik talaga sa lalamunan ng kung sino yung nangangarap na maging presidente sa susunod. 'Di ba? Sobrang lakas po ni VP Sara. Okay? Ngayon, tingnan nyo mabuti. Pag upo ni VP Sara, tapos kayo. Yun lang. Yung VP Sara na nananampal nun, makikita nyo. Baka mang-uppercut na ngayon. Sige, sip-sip pa kayo ngayon, ha? Tingnan natin. Ilang pagtugon ito sa mga nakahaing resolusyon sa Kamara na imbestigahan ang mga aligasyon ng pag-abuso sa karapatang pantao sa kasagsagan ng kampanya. Plano namang imbitahan sa pagdinig ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte, kabilang na si dating Tingnan nyo kung sino yung mga iimbitahan, ha? Justice Secretary Minardo Guevara na ngayon ay Solicitor General. Okay, isa sa iimbitahan na. Pero tingnan nyo to, ha? Sa akin, sige, imbitahin nyo na yan. Kasi habang iniimbestigahan nyo etong sinasabi nyong drug war ni PRRD, habang iniimbestigahan nyo yan, bagamat ito ay hindi korte, ibig sabihin, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Di ba? Hindi kailangan ng ICC. Maraming galawan ng DOJ. Si Trillanes nga nagsampa pa ng kaso. Anong ibig sabihin nun? Gumagana, Trillanes, ang hustisya sa Pilipinas. Bakit nyo kailangan ng ICC? The very purpose of ICC is hindi gumagana ang ating justice system. Oo, yung nakokontrol yung justice system dito sa atin. 'Di ba? Kaya kung tutuusin, handa namang harapin ni FPRRD, nila VP Sara, kung ano man yung inaakusa sa kanila, malinaw naman yung sinabi nila noon. No, basta dito sa Pilipinas gagawin, hindi sa ibang bansa. Ano ba ang kasi ibabalik natin ha. May mga nagsasabi, ano ba ang kinatatakot nila sa ICC, ba't ayaw nilang harapin? 'Yon. So, ibabalik ko rin naman ang tanong na 'yon. Ano ba ang kinatatakot nila, bakit kailangan sa ICC pa? Samantalang pwede naman dito sa bansang ito sila imbestigahan. 'Di ba? Kung kakasuhan sila dito sa bansa natin. Lalong-lalo na alam naman natin wala na sa administrasyon si FPRRD. 'Di ba? Hindi na siya presidente, wala na siyang power. Ipagpalagay natin yung anak niya si VP Sara ay nandiyan. Si VP Sara is vice president. Wala pa ring magagawa si VP Sara dahil nandiyan ang presidente. Hawak pa rin ng presidente ang bola. 'Di ba? Sila pa rin ang may control ng sitwasyon. Lalong-lalo na, mas marami ang panig syempre sa administrasyon. Kaya ano ang ikinapapangamba? Bakit kailangan pa sa ICC na sila imbestigahan o yun doon pa sila magano? 'Di ba? Samantalang pwede naman gawin dito sa bansa natin. Kaya itong mga nangyayaring ito, ibig sabihin, regular yan. Kung ano nangyayari dati, yan din nangyayari ngayon, gumagana ang hustisya sa bansa. Bakit nyo papapasukin? Kaya okay lang. Sige, imbestigahan nyo dyan sa Kamara kahit hindi ang korte, di okay lang. Basta lahat ng gusto mag-imbestiga sa Duterte, Pilipino. Bakit? Walang jurisdiction ang ICC sa atin. Wala po. Wala silang jurisdiction sa atin eh. Kaya isa yun ang dahilan na hindi sila pwedeng makialam dito. Kaya nga sinasabi natin na kung meron silang kasalanan, kung meron dito sa bansa natin, wala naman dapat ikatakot dahil wala na sa administrasyon ng mga Duterte.
'Di ba? Mas lamang pa nga, 'di ba? Mas lamang pa yung mangyayari. Mas dehado pa yung mga Duterte sa mangyayari. Oh, ba't kailangan pa ng ICC? Para ba mapabilis? 'Di ba? Ganon. Para mapabilis. Kasi kapag sa ICC, baka sakaling mapabilis yan. Mapakulong natin yan, yung mga Duterte, lalong-lalo na si Sara Duterte. No? Ganon yun eh. Kasi magte-2028 na. Kapag dito sa Pilipinas, baka mamaya mabagal. Kasi sinasabi nga ng ibang, mabagal daw ang hostisya sa atin dito sa Pilipinas. O baka mamaya ganon. 'Di ba? Magte-2028 na, baka mamaya hindi pa tapos, makatakbo pa ng presidente, manalo pa niya, yari. Ganon eh, ba't ayaw na lang nating rektahin sa ganon eh? 'Di ba? Kahit naman yung ibang mga nakakausap ko, ganon yung sinasabi. Kailangan yung ICC para maging mabilis yung kaso. 'Di ba? Para mapabilis. Kasi kung dito sa bansa natin, ganon yung sinasabi din nila. Ilang pakialam. May nagsabi sa akin, pag huhulihin ka ng ICC, pwede mong barilin. Okay? Hindi ko sinasabing tama yun. Kasi Hindi ko wala sinasabing gawin nyo. sa atin, Pero may bawal nagkwento silang sa akin. pumasok. Sabi ko, paano kung huhulihin? May natanong ako abogado, di ko nasasabihin kung sino. Paano kung hulihin si PRRD? Pero sa akin, sabi ko, okay lang, hulihin si PRRD para magising na si Sara. Simula na po yan. Kasi tahimik pa rin si Kakanta na Sara ngayon. and now, the end is near. Ayun, ganon. Di ba? Pero ang sagot sa akin, hindi. Hindi yan pwedeng hulihin, pwedeng barilin yan. Bakit? Wala silang jurisdiction Tama. sa Pilipinas. Wala silang jurisdiction. Walang batas nun. Bakit manghuhuli yung mga yan? Bawal Pwede ba yun, manghuli bawal. ang banyaga sa Pilipino? Kumbaga parang trespassing ang mangyayari dito eh. Para silang pumasok sa isang bahay na wala silang pahintulot. No? Kung meron silang pahintulot, walang problema. Kaso kung wala silang pahintulot, yun ang problema. Kaya kahit anong gawin sa kanila, is pwedeng gawin sa kanila dito. Bawal silang pumasok basta-basta. Pag binaril yan, wala silang laban. Yun ang kwento sa akin. Hindi ko sinasabing gawin ninyo, ha? Hindi ako nagpapayo. Naikwento lang sa akin. Paano kung ang pulis natin na manghuhuli? Sabi, I don't think huhulihin ng pulis natin si PRRD. Kasi alam naman nila totoo eh. Diba? Oo. Ang mangyayari lang dyan, hindi ko po hinuhusgahan ng mga pulis. Alam kong mga mababait yan. Diba? Pero, hindi nila makikita si PRRD. Diba? Siyempre, halimbawa ikaw. Ako, halimbawa, pulis ako. Halimbawa lang, hindi tayo naggagaling-galingan. Hindi ko po binabastos mga pulis. Papahuli mo sa akin, si PRRD, alam kong walang kasalanan. Tingin nyo may gana ako hulihin yung tao? Hindi. Susunod ako sa inyo. Pero, hindi ako para mag-aggressive na araw-gabi, nag-iimbestiga ako kung saan ko mahuhuli to. Hindi. Sige, huli. Parang napakaano naman huhulihin mo dahil sa EGK, dahil sa war on drugs. No? Na alam natin na mas nakatulong pa sa lahat ng mga tao, ganun lang yung ikakaso sa kanya. Nako naman. Sige, pag nakita ko, kung di ko nakita, ibig sabihin, tatama rin ako, di ba? So, dalawa lang yan. Huhulihin siya ng pulis, which I don't think na magpo-prosper. Alam naman natin kung bakit. Mahal ng mga uniform men natin ng si PRRD kasi siya lang ang talagang binigyan sila ng respeto. Sa lahat ng presidente, nirespeto ni PRRD uniform men natin. Ayon, natatay natunghayan ng video na nagbula kay Balitaan ng Bayan TV. At syempre, yung boses na yon, alam ko parang kay Coach Oli yun. Correct me if I'm wrong mga katunay, pero credits po. Ayan kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.